Good morning, Manong Ted and DJ Chacha, as in and sa ating mga listeners. Opo, sige. So, again, dito po sa lahat na mga bayan at lungsod na nakapalibot doon sa Mount Mayon, so far saan ang may pinakamalaking problema ngayon, sir? Tama po yung ating kasama sa bayan ng Kamalig, bayan ng Ginubatan at lungsod ng Ligao. Dito po dinala ng hangin yung mga pyroclastic density, yung ash clouds. Doon siya tinangay ng hangin. Kaya ito yung nabalot ng abo. Lalo-lalo na yung bayan ng Ginubatan, Manong Ted. And sila po yung nakaranas, yung naapektuhan masyado ng ash falls. Oo. So sa ngayon, meron na bang report ang probinsya kung if we combine lahat ng mga nasa evacuation center, kung ilan sila, and then separately yung total number of residents, yung hindi naman nasa evacuation center pero definitely apektado? Meron na ba kayong bilang? Yes po, Manong Ted. Linawin ko lang, due to the unrest of Mayon Volcano, since January, nakataas na yung alert level 3 natin. So dati na tayong merong 4 na evacuation centers, meron tayong 1,113 families na nakakalat dito sa 4 na evacuation centers. Ngayon, ang bilang naman nung naapektuhan nung nakaraang Sabado, nung ashfall, sa bayan ng Ginubatan, umaabot ito ng 26,000 families. And sa bayan ng Kamalig, nasa 8,129. And sa lungsod ng Ligao, umabot ito ng 9,000 families. Hindi po ito nasa loob ng evacuation centers, yung mga naapektuhan ng ash falls. Some of them po bumalik din sa kanilang mga bahay upang makapaglinis nung oras na kumalma na yung usok and yung abo. Oo. So sa ngayon, kapag natin kinuwenta ang lahat ng yan, higit na 30,000 nga ang apektado dito. Mahigit po. Mahigit pa nga. So sa ngayon, ano ang main concern ng probinsya? Kasi alam naman natin na kanya-kanya itong mga LGUs, meron na silang sarili-sarili nilang mga pamamaraan, di ba? Kasi nga hindi na bago ito. Yes. Pero kayo sa probinsya, paano ngayon? Ano ang inyong main concern? Ang main concern natin ngayon is talagang maka-assist sa ating mga LGUs kasi kulang pa rin naman. Katulad kahapon sa Ginubatan, kung makikita natin, sobrang kapal ng abo na bumabalot sa mga kalsada, sa mga bahay. Ang kailangan natin warm bodies na magpapala at magwawalis. And after that, susumpitin ng tubig ng mga bumbero. Yung mga lorry trucks natin sa probinsya, yesterday nakapag-mobilize tayo ng 5 water trucks na sumusumpit. And ang concern pa natin ngayon is yung kawalan ng supply ng tubig sa bayan ng Ginubatan. So isa yan sa mga tutugunan natin ngayong araw, Manong Ted. At itong binabanggit mo nga na clearing na ito, so far naman ano ang tugon ng DPWH Region 5 dito? Kasi nga sila ang may maraming equipment supposed to be. Yes po, tulong-tulong po tayo, Manong Ted. Actually, Secretary Vince Dizon was here yesterday. Kasama yung mga District Engineering Office and Regional Office, talagang ipinag-utos niya na madaliin ang pag-clear ng mga kalsada. Tulong na ang Provincial Engineering Office at ang mga local na engineering offices ng mga munisipyo. Yun namang usapin dito sa pangangailangan sa tubig. Ano ito? As in doon sa Ginubatan kamo ba na lugar, walang tulo sa gripo? Ano bang sitwasyon? Wala po. Wala po, Manong Ted. Talagang walang tulo ng tubig sa gripo sa bayan ng Ginubatan. And then yung Ligao, nagpaabot na rin po ng report na baka humina rin yung sources ng tubig nila, so baka kapusin din po. So ito yung talagang binibigyan natin ng pansin ngayon kasi sobrang kailangan ng mga tao yung tubig. Can you educate us please, Robert, no? Ano ba ang source of potable water ng Albay? Saan ba kayo kumukuha ng tubig? May kanya-kanyang water district po ang iba't ibang bayan. Katulad ng Kamalig, may sarili silang water district. Ang Ginubatan, may sarili ring water district. Ang mga sources nito ay wells, ang iba river,
na finifilter nila and then isinusupply sa ating mga bayan. So yung mga well, dahil na rin sa banta ng El Nino, talagang nararamdaman na rin po yung pagbaba ng water level sa mga wells natin. Sa kuryente, meron ba kayong issue ngayon? Wala naman po. Sa awa ng Diyos, Manong Ted, buti naman hindi na naapektuhan yung linya ng mga kuryente. Okay, and then ito, yung to number 1 na concern sa health, ito sa kalusugan ng mga apektadong residente. Opo, ito yung hinahabol natin, lalo na sa pag-iikot natin kahapon. Ang kailangan natin is face mask. Sobrang kapal po, Manong Ted. And tuwing dadaan ang sasakyan, talagang nagkikreate siya ng halos cloud behind the vehicle na very dangerous po sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Yung face mask na N95 na specific requirements sa ganitong mga pagkakataon, Yes po. kumusta ang supply ninyo para doon sa mga LGUs? Tulong-tulong po kami nung pumutok yung inabot nga po sila ng ashfall, yung provincial government, yung provincial health office ni-release kaagad namin lahat ng available namin na face mask. Even sabi ko nga pati yung surgical mask pinamahagi na rin natin, Manong Ted. And yesterday sa pakikipag-ugnayan natin sa OCD, magbibigay rin po sila, mag-emergency purchase sila kasi sobrang kulang po. And even si DOH po, nag-commit din po kahapon na magpapadala. And then nag-usap-usap rin kami ng alternative katulad nung mga damp towels na pwede itakip sa ilong at bibig. Tatakpan na lang kahit surgical mask. Yung mga ganun kasi kung N95 halos kada 6 na oras kailangan mo magpalit ng N95 mask and magiging magastos. Yes. Sir Oscar, ang sabi niyo nga po kanina, January pa nasa alert level 3, ito pong Bulkang Mayon. Sa pakikipag-ugnayan niyo po sa DOST Pag-asa, may possibility daw po ba na iakyat ito sa alert level 4? Sa base po sa pakikipag-ugnayan natin sa PHIVOLCS, ang sabi po nila, pag-aaralan nila, sapagkat kung sa seismic amplitude count, yung nakaraang mga buwan, nasa around 2K lang siya. Pero nung araw na yon ng Sabado, umakyat siya ng 65K. So sobrang taas po. Pero nagtagal lamang po ito ng mahigit 1 oras at kalahati. And bumalik po siya dun sa 2K na amplitude count. So pag-aaralan natin whether magpatuloy yung ganong behavior, siguro ang ire-recommend nila is to adjust yung evacuate natin from hindi na lang yung 6 kilometer within the 6 kilometer radius, pati 7 isasama na po natin. Pero as to itaas yung alert level, hindi pa nila ina-advise or wala pang indication daw mula sa PHIVOLCS. Pero ngayon po dahil dyan sa aktibidad ng Bulkang Mayon na yan, safe pa naman po ba yung outside, sabihin na natin kung 6 kilometer pero ngayon iba-iba yung galaw niya, okay pa kung hindi pa ito i-adjust sa ngayon? Actually, ma'am, hindi po talaga natin masisiguro yung behavior ni Mayon Volcano. Katulad nga nung nangyari nung Sabado, normal siya for the past few weeks, for the past few months. Ganun lang yung averaging ng tremors and then seismic activity. Tapos biglang umangat siya ng napakalaki, napakataas dahil sa na nag-cause ng PDCs. So, mahirap po talaga, hindi natin masasabi, mahirap. Sir Oscar, ang sabi nyo kanina, nasa 30,000 yung apektado pero ang karamihan sa mga iba ay bumalik po sa kanilang mga tahanan. Paano natin sinisiguro na sinusunod po ng iba, lalo yung mga nasa 6-kilometer danger zone? How are we making sure na wala na po talagang tao dun sa area na yon? Yung sa 6 kilometer, within yung mga residents po natin, within the 6 kilometers permanent danger zone, nasa loob po sila ng evacuation centers ngayon. Yung nabanggit po natin na number kanina na bilang, yung po yung mga tao na nasa labas ng 6 kilometer permanent danger zone, ngunit
naapektuhan nung ashfall. So wala po sila sa evacuation centers talaga. Oo. Kaya medyo malaki rin po yung bilang natin. Oo. Okay. Dito po sa binabanggit ng PHIVOLCS na lava flows, rock falls, volcanic earthquake, maging yung sinasabi ni Manong Ted kanina na pyroclastic density currents, alin po dito ang major concern and hazardous talaga for the residents ang binabantayan nyo sa ngayon? Yun nga po, patuloy yung pagbuga niya ng lava. Katulad ng na-mention kanina ng ating kasamang reporter, yung lava na po yun, nagkukos siya ng pag-collapse. And then yung ng lava flow, pag-collapse ng lava flow, yun po yung nag-create ng pyroclastic density current na nagkukos ng ash clouds. Yun po yung tumama sa bayan ng Kamalig and Ginubatan na talagang nag-cause. Ngayon, pinaharap natin na problema, yung ashfall na yun. As to eruption naman, yung hindi naman natin masyado tinitingnan yung scenario na yun. Oh, sige. So, ngayon naka-state of calamity na ba ang Albay mismo, the province, the whole province? Actually, Sir Ted, we requested na for the declaration nung January pa. Even before, subalit hindi na approve ng Sangguniang Panlalawigan. So we will recommend again to the governor, and the governor will again request the Sangguniang Panlalawigan for the declaration of state of calamity, Manong Ted. Okay. Napatawag ba ng sesyon si governor sa Sanggunian today? So far hindi pa, Manong Ted, hindi pa po. Okay, sige. Makikibalita kami ha. And again, kaisa ninyong aming programa nga para sa pagpapalaganap ng informasyon nang malaman ng ating mga kababayan ang inyong sitwasyon dyan. So meantime muna, ang inyong panawagan sa lahat kung ano ang inyong pangangailangan. Well, definitely naman nandiyan ang DSWD. Baka lang may ilang mga NGOs na gustong mag-ambag din ng tulong sa inyo. Go ahead, sir. Yes, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo, Manong Ted and DJ Chacha, sa pagbigay ng opportunity na makausap ang ating mga kababayan tungkol nga dito sa nangyayari sa lalawigan ng Albay. And gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng tumutulong, mga government agencies, offices na tumutulong sa atin para mag-assist dun sa mga na tinamaan nga po nitong ashfalls na to. And nananawagan rin po tayo sa ibang LGUs, other organizations, lalo-lalo na sa pangangailangan natin sa masks and sa tubig po sa bayan ng Ginubatan. Yung po ang pinaka-concern natin sa ngayon. And gusto ko na rin po manawagan sa mga kababayan natin sa bayan ng Kamalig, Ginubatan and Ligao na patuloy sana patuloy ang kanilang pag-iingat kasi dahil sa health hazard na dulot ng ashfall na to, always wear mask and stay indoors kung wala naman masyadong importanteng gagawin, Manong Ted. Opo. And stay hydrated because of El Nino. Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much po. Ka-Oscar Robert Cristobal, ang pinuno po ng Thank you, Manong Ted. PDRRMO. And Godspeed. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.